ekonomista, no? Ano magiging epekto nito sa ekonomiya at sa tiwala ng publiko, no? Kung magpapatuloy yung gintong sistema ng national budgeting? Well, Paolo, ngayon pa lang meron tayong malaking problema sa utang ng Pilipinas. Nasa bandang 17 trillion pesos na siya. At kumpara sa income ng bansa ay nasa 63% na siya. At tumataas ito. Sabi ni Pangulong Marcos sa una niyang SONA, dapat mas mababa ito sa 60%, pero ang trend ay tumataas siya. So, isang malaking red flag na yun kasi ibig sabihin nun ay maraming mga proyektong nasasayang at malaki din yung pressure para sa mga taxpayers tulad natin na mas mag-contribute pa para lang hindi talaga lumobo ang utang ng Pilipinas. Pero nakakapanghinayang at nakakalungkot magbayad ng tax sa Pilipinas dahil nga nakikita mo yung kaliwat ka ng corruption, hindi talaga siya nakakagana. Kaya ngayon, di ba, may panukala naman si Congressman Leviste na babaan yung value-added tax. Pero sa tingin ko, hindi magandang idea yun. Kasi kahit tanggalin mo lahat ng mga corrupt na projects, ay magkukulang pa rin ang pera ng gobyerno at tuloy-tuloy pa rin nalalaki ang utang ng Pilipinas. Kung talagang ganyan ang sistema na yung talagang ang unang nasa isip, o sige, gagawa tayong budget, magkano kaya atin dito? Di ba?